Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, napahiya na naman po si Congressman Abante. So, dun pa lang sa pagiging congressman, nakakahiya na natawagin kang congressman. Kahit na hindi naman ikaw ang nanalo, pero dahil nga sa salamat po, Comelec at kay Commissioner George Garcia, nakabalik po bilang kongresista itong si Bishop Abante. Kaya kahit pa paano, matatawag pa rin siyang congressman dahil napilit, hinug sa pilit na may upo siya bilang congressman at ngayon ay parang nag-aabogado po kay Pangulong Bongbong Marcos itong si Abante at yung ilang kongresista na parang walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapalpakan ng ghost project, ng mga flood control project ng DPWH. Kasi meron ditong nasabi si Mayor Baste tungkol dito sa galit-galitan mode ni BBM. Diba, nung sona niya na sinabihan niya yung mga kongresista na parang, diba, saan kayo kumukuha ng ano, yung parang mahiya naman kayo, mga ganyan, na puro palpak yung flood control, tapos nagtayuan yung mga tulongges, yung mga tambaluslos, 'di ba? Na parang siguro sa kakapalan ng mukha nila hindi tumalab yung sinabi ni Bongbong Marcos. Kumbaga parang nag-bounce papunta sa DPWH tsaka sa mga contractor. So hindi tinablan yung mga kongresista. Pagkus parang nag-bounce lang sa DPWH. Sila ngayon yung nagigisa rito at parang sila lang yung may kasalanan sa mga maanumalyang flood control project. So balik tayo dun sa sinabi nga dito ni Congressman I mean ni Mayor Baste dahil nga naggalit-galitan si Bongbong Marcos. So para sa kanya ano lang to parang palabas lang na kunyari ano siya yung nilalabanan niya na yung corruption. Pero kung titingnan nyo kasi yung yung problema nangyari 2022. Ito yung ano, yung pag-upo niya. Diyan nagsimula talaga lahat ng problema ni Bongbong Marcos, lalo na nung nagdaang SONA na iniyabang niya yung kanyang 5,500 flood control project. So, sabi nga sa Bisaya, ginaba bigla si Bongbong Marcos kasi kalikasan na mismo yung sumubok sa mga ipinagyayabang niya dahil pagkatapos ng SONA, di ba bilang nagkaroon ng bagyo, si Bagyong Christine at binaha yung malaking parte ng Metro Manila pati yung mga karatig probinsya. So doon nagsimula yung pinakakalbaryo ni Bongbong Marcos bago niya sabihin ito sa pinaka-latest zona niya na palpak nga daw yung flood control project. Kaya ngayon dito parang naguhugas kamay dito si Bongbong Marcos na kumbaga lahat ng pinupuntahan niya na proyekto ng DPWH sa flood control puro palpak. So kung titingnan niyo doon kasi parang selective lang yung mga pinupuntahan niya at hindi talaga tinutumbok yung pinakamalaki na contractor na pinamumunuan talaga ng isang congressman. Identified na pero parang iniiwasan ni Bongbong Marcos. Kaya parang may sinabi rito si Mayor Baste na ito parang moro-moro lang or ano to, pakitang tao lang ni Bongbong Marcos, galit-galitan lang. So, hindi lang natin maintindihan dito bakit biglang nag-react itong si Abante. Hindi natin tatawagin congressman si Abante kasi hindi naman siya talaga nanalo eh. Hindi naman siya ibinoto. So, Bishop Abante na lang para medyo medyo applicable sa kanya. So, hindi natin maintindihan bakit nag-react si Bishop Abante dito sa sinabi ni Pulong Duterte. So, ito panoorin natin para malaman ninyo muna kung ano yung sinabi ni uh, Pulong Duterte, ni Basti Duterte na hindi naman niya sinabing congressman. Ito ang tanong dito ng sa vlog na to, yung ginagawa ni Bongbong Marcos sa mga sa mga proyekto ng DPWH ng mga palpak. So, kahit naman hindi si Baste Duterte nagsabi niya, marami rin naman nagsasabi na talagang
ano lang to si Bongbong Marcos na parang pakitang tao lang na siya corruption buster. So ito panoorin po natin. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ang video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin itong sinabi ni Acting Mayor Baste Duterte. Pag yan, yung issue na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon eh. PR, ano niya eh, PR stunt niya. Na pupunta sa doon, gano'n, kunwari, oh, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas lang yan lahat. So malamang doon nasaktan si Abante nung sinabi ni Pulong Duterte, ni Baste na bakit walang nakukulong na congressman. Pero kung tutusin, dapat hindi dito masaktan si Abante kasi hindi naman siya congressman talaga eh. Hindi naman siya nanalo eh. Nanalo lang siya technical kasi nga pinadisqualified yung nakalaban niya kaya siyang naiupo. Pero dahil nga siya pa rin naman yung nilagay na ano na sinasabing nanalo raw. So kinukonsider na rin nila na congressman to. Pero bakit siya nag-react? Kasi ang tinutukoy doon ni Baste patungkol kay Bongbong Marcos. Pero dito, parang nag-abogado bigla rito itong si Bishop Abante sa sinabi ni Pulong Duterte. Ay, ni Baste. Kay Mayor Baste. So ito, pakinggan ninyo yung sinabi ni Abante tungkol dito kay Mayor Baste Duterte at nandamay pa. So dahil dito sa ginawa niyang pandamay kay Congressman Pulong Duterte, dito siya mapapahiya. Lang yan lahat. Tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patunayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. So dito parang naging makapili itong si Abante, no? Bila siya nagturo. Di ba? Ang punto rito ni Mayor Baste yung ginagawa ni BBM na talagang pa-PR lang para kunyari lang na corruption buster siya, nilalabanan niya. Kung di ba naman executive order, unang araw pa lang o unang buwan pa lang ni Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. 'Di ba? Sinira niya kaagad o sinibak niya kaagad yung pwesto ng Presidential Anti-Corruption Commission na itinayo ni Pangulong Duterte. So doon pa lang nakikita nyo na, 'di ba? Paulit-ulit natin sasabihin 'yan. Doon pa lang umalagwa na yung mga buhaya sa gobyerno natin kasi nga nagutom sila ng 6 na taon. 'Di ba? So ngayon nagtuturo ngayon dito si Abante na parang akala mo hindi siya sangkot o wala siyang kinalaman o hindi siya sabihin natin hindi naman talagang natuturo sa kanya pero meron din siya mga proyektong flood control sa kanyang distrito. Diba? Tapos dito ang ituturo niya si Pulong Duterte. Kumusta naman daw yung flood control niya. Dito siya napahiya kasi si Pulong meron siyang inilabas na resibo kung magpapatotoo na walang nangyaring ghost project at maayos yung kanyang flood control project sa kanyang distrito. Kasi hindi naman ibig sabihin na maayos yung flood control nyo, hindi na babahain. Kaya nga control lang ang dulo, di ba? Ibig sabihin, ma-minimize lang, mapabilis yung paghupa ng baha. So, kung titingnan nyo sa Davao, wala namang nagre-reklamo o hindi namang ganong kalaki yung reklamo pagdating sa flood control nila kasi nakikita nilang meron. Talagang binabahalan talaga. Lahat naman ng lugar ngayon sa buong mundo binabaha.
Kaya nga, di ba, ah, ang nagiging ano lang doon, mabilis lang yung pagkupa ng tubig dahil nga maayos na nagawa yung kailang flood control. Hindi kagaya sa bansa natin, hindi mo maintindihan kung gumawa ng flood control pero mas lalong bumuha at araw, taon o linggo ang binibilang bago humupa. So dito may nilabas si Pulong Duterte na resibo na pagpapatunay doon sa sinasabi niya na walang ghost project sa distrito niya. So ito yung mga magpapatunay na walang maanumalyang flood control nung panahon nung ni Pangulong Duterte, siya yung congressman, walang ganung nangyari. So ito panoorin po natin. Ayan, di ba? Kung titingnan nyo yung mga proyekto rito ni Pulong, maayos. Ba, meron siya ng ano talaga, mayroong patunay na completed yung mga flood control project niya at hindi guni-guni kagaya ng sinasabi ni Bongbong Marcos. Kasi yung sa iba talagang guni-guni lang, talagang hindi nyo na makikita na meron palang flood control na na ginawa doon sa lugar nila. Pero ito pa yung sinabi ni Pulong Duterte na talagang ah, nakawawa si Abante dahil ito. So sabi rito ni Pulong Duterte, kung may baha man dito, umuupa din agad. Hindi kagaya ng mga swimming pools dyan sa inyo na matagal na humupa. So tama naman kasi dito yung sinabi ni Pulong Duterte kasi nung panahon na pag bumabaha, lalo na sa Maynila, di ba? Lalo na dyan, bandang Espanya, saglit lang ang ulan. Pero ang yung paghupa ng tubig, talagang ang tagal bago mawala sa kalsada. So, talaga nakakaperwisyo sa mga estudyante, sa mga mananakay, sa mga dumadaan doon. Talagang matagal bago humupa. Pero sa Davao, sabi dito nga ni Congressman Pulong, humuhupa din agad. Yung swimming pool nyo dyan, di ba? May swimming pool talaga nangyayari sa Maynila. Talagang nakikita nyo, naglalangoy yan yung mga bata, kasama ng mga basura. So, doon pala makikita na natin na talagang yung pagkakaiba ng mga mambabatas natin dito sa NCR compare dun sa Davao. Kasi sa Davao talagang respetado ang Duterte. Talagang bantay talaga sila doon na hindi kumbaga ayaw nilang masira yung pangalan nila. Compare dito sa atin na talagang matitigas ang muka ng mga kongresista natin na lantaran kung magnakaw. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.